Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Bitpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Bitpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening, Pilipinas. Magandang gabi po. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening. And Paipon po para sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome now to the program. Magkakasama po tayo from 8 o'clock, alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And tonight, sikapin po natin na mapag-usapan at magkaroong linaw ang mga sumusunod na issues. Pero bago ang lahat, gusto ko lamang pong i-share sa inyo
ang experience ni General Guillermo Eleazar nung siya po ay sumama kay Ping Lacson, no? Papunta po sa Pag-asa Island, no? After the incident, kinabuhi po tayo ng mga Coast Guard ng China po, no? Diyan sa Ayungin Shoal, no? General Eleazar was part of the team of Ping Lacson sa trip na yan. At natatawa at natutuwa si General Eleazar na ibinahagi po sa kanyang posting sa sa kanyang FB account. Ito ho. Nung kami po when we arrived at the West Philippine Sea dito po sa malapit na sa Pag-asa. Sabi ni Ping, naka-receive po ako ng notification. Oh, notification. At ang sabi ho, a notification popped up on his phone welcoming him to China. Nagulat si Ping, nasa China na mo siya. And then after a while, medyo makalayo po sila from where they were. Another notification popped up from his phone at ang sabi, welcome to the Philippines. Hindi malaman ni Ping, saan siya nandun ngayon? O hindi malaman po ni General Eleazar kung saan po siya naroon. And after a while, 3 notifications ito eh. After a while, meron naman pong notification, welcome to Vietnam. Alam niya talaga. In other words, so mga kabayan, sa West Philippine Sea, ay nako, kumbaga sa hindi na natin malaman sino talaga may-ari. Except when you have a decision, you have a judgment here like the Philippines, yung The Hague decision, identify po ang properties ng Pilipinas. Other countries do not have that. Wala po silang ganun. Kanya nag-aagawan talaga ho eh. Pero ang Pilipinas naman, hindi sumasali sa agawan. Kasi meron ho tayong teritoryo talaga na decided by the International Court. Ito po yung desisyon ng United Nations, UNCLOS, at itong The Hague nga po. Unfortunately for us, hindi natin may enforce. Kasi ayaw naman po natin i-enforce. Ayaw talaga nating i-enforce. So anyway, I just thought that I would share you yung experience ni ni General Eleazar. Kandidato nga pala ito, si General Guillermo Eleazar, pang senador po ng bayan, si General Eleazar. And yung kanyang experiences. Wow, in the West Philippine Sea, 3 beses po may notification sa kanyang cellphone. First, sabi niya, welcome to China. Sumunod welcome to the Philippines. Wow. Sumunod meron pa. Welcome to Vietnam. Nalito na si General Eleazar. Sir Ping, Mr. President, saan tayo? Anyway, kung nakikinig si Catherine Calvin, may dumating dito, Contis. Ay, nako talaga naman. Hoy, ano yan? Birthday, galing po kay yung sa kapatid po ni Catherine. Birthday po niya today, Birthday po niya today. Nagpadala ng machichibugo dito. Hindi ko pa mabubuksan sapagkat busy pa po tayo dito sa ating broadcast. But anyway, Catherine and mga kapamilya po natin dyan, maraming salamat dito po sa padalang birthday pagkain, birthday chibog. Alright, sa kapatid ni Catherine again, happy birthday to you. Ayan, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to
Happy birthday din kay JJ. May you have more birthdays to come. Stay safe. Sa lahat ng mga may birthday ngayon, happy birthday po. Baka maisipan nyo magpadala. Approve. Saya, sarap-sarap, saya-saya, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maraming salamat sa isang balot na pulang-pula. Galing kay Catherine Calvin. Birthday po ng kanyang utol ngayon, si JJ. Kanya nagpadala ho dito talagang mahal na mahal po niya ang ating programa at ang friendship po ay nandyan. Maraming salamat. Alright. Tuloy tayo mga kapuso, kapamilya, ka-friendship. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ito po, good evening po sa mga sumusunod. Ako, pagka hindi natin binati kaagad kasi ito, nawawala na ho sa ating radar. Deli Castaneda, Eve M. Ramos, Lilian Gabriel, nanonood na po sila. Good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, Miss Universe, and to all BSC family. Stay safe and God bless us all. Yan si Ma'am Eve M. Ramos. Okay, Lilian Gabriel. Blessed Tuesday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy Lauzon. Hi, Boracay. God bless us all. God first. Done sharing na po. Ayan, done sharing na si Ma'am Lilian Gabriel. Deli Castaneda, ganun din po. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan, salamat po. Catherine Calvin, good evening po. Maraming salamat sa biyayang dumating sa aming kaharian. Binubuklat na ho. Mukhang sisimulan po niya. Sisimulan na po ng aking partner. Ang hindi naman tama ho yun. Kinakailangan di ba? Tayong dalawa naman pinadala, kinakailangan pantay-pantay lamang po ang share natin dyan. Hindi ako papayag na una-unahan ako. Nako, Panginoon ko po. Maraming salamat, Catherine, and thank you very much. Happy birthday, JJ. Ayan, Catherine Calvin, thank you. Jimmy Tuplano, partner, magandang gabi po. Good evening, pare. I'm watching. Pare, pag-greet naman as Estrelita Maranan, belated birthday, 70th birthday, Estrelita Maranan, happy birthday, sabi ni Jimmy Tuplano, on her 70th ba ito, Padre, o 17th birthday? 70th birthday, happy birthday, Ma'am Estrelita, mula kay Jimmy Tuplano. Jomar Maymar is watching. Hello po, Sir Ben. Good evening. I'm watching po. Charlie Fry, Padre. Charlie, good afternoon. Good evening. Good evening, Tata Ben. Ayan, Corazon Mendoza Viray. Good evening po, Tata Ben Paipon. Happy birthday po, Ma'am Cora. Alright. Joey Ortiz is watching. Magandang gabi po, Lilian Gabriel. Good Tuesday po, Mr. President Hud Salaw and Madam Geneva Salaw and BSC family. Board members, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan.
Mary Helma Wong, magandang gabi po Sir Ben, Madam Lynn at sa lahat po ng nakikibahagi sa programa. Ingat po ang lahat. Yan. God bless. Ano ito? Johnny Ron Chongson, Leo Cadillo is watching. Good evening. Mau Ad, oy! Mau, kumusta na ho kayo dyan? Good evening po. Magandang gabi din po, Mau. Good evening. Naya Ramos Ravena. Naya Ravena is watching. Magandang gabi po, Ma'am Naya. Alright? Angelica Paz. Happy Tuesday evening po to all of you, BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. God bless us all and ingat po lagi. Gusto ko lamang ho sanang kumustahin yung alaga ni Ma'am Angelica. Si Miss Sakura. Lalaki ba o babae? Hindi natin alam pero what I see every time I watch yung FB and yung posting na tungkol sa pusa, ako ay talagang na-enjoy ko. Gusto kong tingnan yung pusa. Oh. Ang pangalan po niya Sakura. Kanya, Mr. and Miss Sakura. Good evening. Mabuti pa nga, Angelica, sabihin mo sa amin kung ano ang gender nito. Alright, anyway. Angelica Paz, good evening. Magandang gabi po sa iyo and your family. Catherine Calvin, salamat daw sa pagbati tay, ha? Eh, mas mahal ba yung pagbati kaysa yung pagkain? Eto na ho, oh. Ilagay mo nga dito. Ilagay mo nga dito sa malapit sa harapan. Ayan, oh. Eto na ho, oh. Oh, makita na ho ninyo. Ang dami-dami. Ayan ho. This will provide us food for the next 4 days po. Mga Catherine, thank you very much. You have saved for us something like 4,000 pesos na. That sharing, sabi ni Mau Ad, Lilian Gabriel, sana all tatamin. Oy, bakit? Wala ka ba? Ayan. Sana all tatamin. Oo nga naman. Mary Jane Balakma is watching. Magandang gabi po. Mary Jane. Ha? Good evening. And to all our watchers for tonight, yan lamang po kayo at dito hihimayin na po natin ang mga balita ho na dapat po natin pag-usapan sa mga sandaling ito. Unahin ho natin. Itong may kaugnayan po kay Pastor Apollo Sikibuloy. Wala hong nothing about yung bang sisisihin ho natin siya o kaya lalaitin ho natin siya. No. This is all about the news that comes as it comes. Ano ho? Yung balita na dumarating ho dito sa atin para maintindihan at malaman po natin ano na po ang nangyayari. Every one of us already knows. At least yung mga nanunood at sumusunod sa mga balita na si Pastor Apollo Sikibuloy has been charged in the United States for indicted for ng US Federal Grand Jury for anong pangalan ito, for sex trafficking and other major crimes. Sex trafficking, child abuse, money laundering, ill-gotten wealth, money laundering. Marami po mga kaso na isinampa kay Pastor Apollo Sikibuloy. And chances are, kung hihingi po ng extradition ang US courts, ang sabi po ng ating Pangulong Duterte, we have to abide by the agreement with the United States. May tratado ho tayo
tungkol po dito sa extradition kung tawagin. Halimbawa po, ang isang citizen ng Amerika ay may nilabag na batas. Dito sa atin, pwede rin pong na-extradite po yan. Okay? Ganon po si Pastor Kibuloy, Pilipino po ito. The crime committed is in the United States of America. He is going to be tried there. Okay? Doon po siya uusigin. Okay? So ito ang mangyayari ho kay Pastor Apollo Kibuloy kung sakasakali ho. Hindi daw po pipigilan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, even the Secretary of the Department of Justice. Tratado ho natin ito eh. We have to abide by the treaty. So ayan ho, mga kababayan ko, all we have to do now is to wait for whatever position the United States will take on the matter. Nasa sa kanila yan kung gusto nilang papuntahin po si Pastor Apollo Kibuloy doon sa kanilang bansa para pananagutin sa kanyang mga alleged crimes. Okay? Pero bago ang lahat to, nagsalita na rin po ang ating Pastor Apollo Kibuloy at sinabi po niya, pinatatawad ko na po lahat ang mga may nagawang kasalanan sa akin. Referring to any detractor ho na nagsampa ng kaso, nagsumbong sa kanya kahit hindi totoo. All of this, mga kababayan, as a religious leader, siguro po naisip po niya, patawarin ko sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nangyari na po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, anyway ho, mga kababayan, alabangan na lamang po natin ang susunod na kabanata ho tungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Malalaman ho natin, may katotohanan po ba ito o walang katotohanan? Hindi lamang po si Pastor Kibuloy ang nasampahan po ng kaso ko dito sa U.S. Federal Grand Jury. 8 pang ibang mga matataas na opisyales ng Kingdom of Jesus Christ ang nasangkot din po sa kaso. Anyway, we do not have the names and we do not have to tell you the names anymore. Suffice it to say, kasama po ni Pastor na na-indict ang 8 pang iba na malapit po sa kanya. So anyway, that is the news for today. Wala pa pong extradition moves of the United States. Hindi pa po nila hinihingi ang presensya ng puting pastor sa bansang Amerika to answer the charges against him in the U.S. court. Okay? So magkakaroon po ng request for the extradition. Malalaman din po natin yan at ipaalam po namin sa inyong lahat. Alright? Mga kababayan, pag-uusapan din ho natin ngayon itong walang kamatayang debate ho tungkol sa pagbabakuna. Pero bago ang pagbabakuna, gusto ko lamang pong batiin ho ang ating nagpadala ho ng pagkain ho ngayon. Kasi kung hindi nagpadala ng pagkain, baka hindi ko mabanggit ho itong yung kanyang comment ho eh. Pero kung mo nagpadala ng pagkain, babanggitin na ho natin sapagkat malaman ho ang kanyang comment ho sa Facebook ho. Kasi kaninang umaga ho, nagpasya na ho sila ng kanyang mga kasama na magpabakuna in response to the call of the government for vaccination. Mabuting bata ho si Catherine Calvin. Kilala ho ninyo mga kababayan. Mabuting bata ho Sumusunod talaga So ang ginawa ho, tinawag po niya ang kanyang army kasama sa kanyang barangay. Pumunta ho doon sa vaccination center. Pagdating po doon,
Wala naman pong mag-aasikaso sa kanila. At wala naman pong vaccination na naka-schedule. Pero ang sabi po ni Catherine mo, maliwanag sa post ng alkalde ng lungsod ng Caloocan. Meron eh. Otherwise, they will not be going there. So, ang mahirap po dito eh. Sinong gumagawa ng post ng alkalde ng lungsod ng Caloocan? Of course, hindi po alam ng alkalde lahat ito. Maaring nagpo-posting ng kanyang mga tao, pero hindi niya alam na kompromiso na po pala ang ating alkalde. Just like what happened dito po sa Barangay 177. Akala po ng tropa ni Catherine ay may vaccination sa barangay na yan, so they went there. Only to be told, go to the other barangay at diyan kayo magpabakuna, baka sakali meron na. Naniniwala din ho sila. Nagpunta rin po mga kababayan. The same thing happened to them. Wala rin bakuna. So ano masasabi po natin dito? Mayor Oka, sir, kami naman po tumatalima ho sa mga napakasipag ho ninyo mga tao ho dyan na talagang nagpo-post ng almost everything about the COVID sa Caloocan. At nakikita ho namin ang sipag at ang trabaho na ginagampanan. Pero during these times where vaccination is the call of the times, bakit ho nagkukulang ho tayo? Bakit naman naka-announce ho sa inyong Facebook, merong bakunahan ho dito. Pero pagka pumunta mga residents, wala naman pala. Something is wrong. Mayor, kanya, pakitignan ho ninyo kasi bukas, sasalibadyo ko ulit ang tropa ni Catherine at susubukan ho nilang magpabakuna ulit. If the vaccine will not yet be available at magbabakuna ho, ay wala pa rin ho doon, meaning to say, 2 araw na ho hindi makakapasok sa trabaho, ito si Catherine Calvin, 2 araw na po ang utang ninyo sa kanya, sa kanyang sweldo ho. Mayor, kailangan ho dito siguro napagsabihan na po ninyo ang mga alalay ho ninyo, maging alisto na po sila. I do not know which barangay will be ang pupuntahan po nila Catherine bukas. Pero definitely, they will be looking for a vaccination center when they can have the inoculation. Okay? So anyway, Mayor, tingnan lamang po mabuti. Wag ko kayo magpo-post ng wala namang pong tao. Okay? Kasi kawawa naman po ang mga kababayan po natin, yung mga taga-Caloocan, alam po naman, busy din po mga yan. Hindi lamang po makapasok sa trabaho, makakapusin sila ng kakainin sa loob po ng 1 linggo. Ganyan ho, katindi ho sa ang buhay ho ngayon eh. Mabuti po nga po yung mga pamilya ni Mayor Oka siguro, hindi po mararamdaman ang gutom sa loob ng 1 linggo kahit wala pong pasok si Mayor. Kasi tuloy-tuloy naman po ang kanyang sweldo. Tuloy-tuloy naman po ang kanyang kita ho. Kahit walang pasok. Hindi po ba? Pero hindi po yun sa mga pangkaraniwang mga manggagawa. Hindi lamang po mapasok ng 1 araw. Katakot-takot ng hirap po ang kanilang daranasin. Kasi yung araw-araw na sweldo, dito nila kinukuha po yung kanilang pagkain. Kaya napakahirap po na lumiban ho sa trabaho. Siyempre ho, magpapabakuna ka. Natural. Lilibang ka sa iyong trabaho. Okay? Naya Ravena, good evening. Your Honor, please, Miss Universe. Good evening. Sa board and staff ng BSC, Catherine Calvin, dadalhin ko na po ang buong angkan ng Gabriela Silang. Talaga, tatay. Gabriela Silang. Okay. Saan? Okay.
Oh, si Ma'am Angelica. Sabi ni Angelica Pasa. Thank you po, Sir Ben. And Ma'am Lynn. Baby Kitty Girl Sakura po siya. Baby girl. Baby Kitty Girl Sakura po siya. Siberia. Alam ko nga, Siberian cat. Mukha talaga nakilala ko siya. 6 months old po. Napakabait. Ayan. Thank you. Pwede ba padalhan mo ako ng Supreme, ha? Alright. Okay. Thank you very much, Angelica. Mel Rodelio Militante. Buenas noches, Tata Ben. Y a todos los espectadores de Your Honor, please. Y la familia BSC. Y también a todos los políticos estúpidos. Alam niya ka talaga. Yan ang panghuli eh. Políticos estúpidos. Mercy Ong is watching. Good evening, Ma'am Mercy. Good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Miss Universe. Stay safe po. And God bless. Ayan. Always po, ingat po lagi. Edna Uzaraga. Good evening po. Sabi ni Edna. Mario Anggot. Good PM po. Pinadaan ko lang po sa inyong programa ang problemang ito. Tungkol po sa online sabong. Online sabong. Ma'am, sir, sa Senado tanggalin na po nyo ang online sabong sa buong bansa. Kasi po ang dami na pong mga tarantado, magnanakaw, mga pamilyang nasisira nang dahil sa online sabong. Ang pinaka-delikado, ang mga bata, nagsusugal na sila. Antayin pa ba natin na lumala ito? Mga krimen, dumadami, isa ito ang online sa buong online sa sabong. Dapat po tanggalin na po, saan na po, mabasa po ito sa buong Senado ang problemang ito. This is thanks po God. Bless po sa inyong lahat po din sa inyong programa. Ayan, si Mario Anggot. Galit na po sa online sabong. Kamakailan lamang po nabigyan po ng permisyo ito Online sabong. The moment it was given a permit to operate, sabi ko, patayin na ho ang Pilipinas. Sugarol na naman ho tayo. I wonder bakit binibigyan po ng importansya ang ating pamahalaan, ang ganitong uri ng hanap buhay. Marami naman po pwedeng pagkakitaan ho ng tao, pagkakitaan ng gobyerno, kasi sasabihin na naman po nila, hindi, malaking buwis dito Hayop talaga itong mga senador ho natin kuminsan. Bakit po sabong? Alam po ba ninyo mga kaibigan, pagka sabong pinag-uusapan, nagkakandara pa na ang taong bayan. Yung kapiranggot na natitira po sa kanilang sweldo, yung kinukupit nila sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya, ayun, inilalagay nila sa sabong. Pero madalas mga kababayan, yung mga padre de familia na nagumon po sa sabong, ala na ho yung kupit-kupit. Buong sweldo ho nila. Inilalagay na po sa sabong. Hanggang sa mag-aaway na silang mag-asawa, inaaway na rin yung mga anak. Ayun, nagkakahiwalay na ho. Because of the sabong. Ganyan din po maraming mga uri ng pasugalan ho dito sa atin. Bakit ho ang ating pamahalaan binibigyan ng importansya itong mga gambling ho dito sa ating bansa? Sa halip na ayusin po yung pagkakakitaan ng taong bayan. Sana ho ito yung pagtuunan din ng pansin ang ating mga presidential candidates po ngayon. Sana ho pagtuunan po ninyo ng pansin ho ito sapagkat napakahalaga. Tama po ito sinasabi ni Mario Anggot ho, mga kababayan. Nasisira po ang pamilya ho
dahil po sa sugal. Hindi lamang po yung sabong. Oh. Kasi yung online sabong kasi hindi ka na ano eh. Hindi ka na pupunta doon sa yung site mismo, yung arena where nandun yung magsasabong. Hindi na po eh. Punta ka lang sa ano pangalan na. Oh, mag-text ka na lang, magse-cellphone ka na lang eh. May ilalagay mo na lahat yung buong sweldo mo, ipupusta mo na eh. Napakadali ho magsugal ho ngayon mga kababayan. Dapat ho ito ang pigilan no, ng ating pamahalaan para hindi magumon sa masamang bisyo ang ating mga kababayan. Nakakaawa ho talaga. At the time when we have this pandemic, at the time when we have this crisis, kailangan ho natin ng pampamilya. Eto, nauuna ho. Baka sakali manalo tayo, pare. Sasabihin po ng tatay. O, yun. Sinugal nga ho. Lumipad. O. Anong gagawin po niya? Mangungutang ho kay kumpare. Bibigyan naman ng kumpare. Pagka hindi na po makapagbigay si kumpare, inaaway si kumpare. Hanggang sa nag-aaway na nga po, mga kababayan. Lumalala po ang sitwasyon. So before it becomes really unwieldy na, kailangan ho siguro, tama po si Mario Amgot, tigilin muna natin ito. I don't know kung pwede pang bawiin po ang permisyo dito. Alam naman po ninyo, panahon ngayon ng kampanyahan, kung alam ko ho, mas marami po yata ang mga manunugal ho kaysa hindi nagsusugal. Ha? Ito problema natin, Mario. Wala tayong kasangga ho dito. Ha? Tatawag ng pansin sa mga kongresista ho natin, sa mga senador ho natin. Mas marami po silang kakampi, mga sugarol. Yan ang problema natin. Nako, nakakawang Pilipinas ho talaga ho. Alexander Arenas is watching. Good evening po, Tata Ben. Mario, thank you very much. Maganda yung pinadala mong comment. Alexander Arenas, good evening po, Tata Ben. Magandang gabi nun. Naya Ravena, good evening, Your Honor, Miss Universe. Catherine Calvin, dadalhin ko na po ang buong angkan ng Gabriela Silang. Talaga, tatay. Wag mong dadalhin yung itak ko ni Andres Bonifacio. Maghunos dili ka, Catherine. Maghunos dili ka. God's Angel, Susie Vera Cruz, Lilian Gabriel. Good evening. Sabi ni Ma'am Naya Ravena, Tess de Jesus Buseta. Yan. Shardots Pangilinan. Gandang gabi po. Jimmy Taplano, parang Ben. Invited kita dito sa lugar namin. Ni Ma'am Maranan. Pakakainin kita ng sariwang dalag, kanduli, biya, ayungin at sa lahat, palaw. Yan ang nagpapalakas sa akin. Wow, talaga naman partner, ha? Nako, talaga, sarap ng pagkain dyan, Jimmy Boy. Ha? Kailan mo kami iimbitahin dyan? Pasundo mo ako dito. Ha? Okay? Catherine Calvin, this is not the first time pag sinabing 8 a.m. ang bakuna. Ang mga bata, nag-umpisa sila 10 a.m. dahil wala silang koordinasyon. Hindi nila alam na may bakunahan. So they need to call pa ang mga bata, ang mga bata may comorbidity din. Pero tinitiis namin yan. Even yung di makataong pila sa COMELEC, Susme, Mayor Oka. Ay naku, Panginoon ko po. Mayor Oka, binanggit ka na ako dito, sir.
What's happening? Ganon katerible ho. Yan ang sinasabi ni Ma'am Catherine Calvin. Oh, Mayor Oka, sir, maawa ka po sa mga kasama mo sa Caloocan nakakaawa po sila pagka ganito. Tignan mo nga naman, naka-schedule 10 o'clock, ay 8 o'clock. Ang bakunahan, alas 10 po magsisimula. May schedule din po bukas ba, Mayor? Alam po ba ninyo? Baka wala din po. Alright. So anyway, Catherine, I already gave an order. Nagbigay na ako ng kalatas sa Radyo Pilipino para bukas baka sakaling makausap po natin si Oka Palapitan, si Mayor, tungkol dito sa mga experiences mo sa pagpapabakuna dyan sa Caloocan. Mabigat po ito eh. Kasi, people, tumatalima po sa panawagan ng ating pamahalaan. They want to participate and want to contribute sa solusyon ng virus dito sa atin. Pero, paano naman ang gagawin nila? Nandyan na po sa vaccination center. Wala ho yung magbabakuna. Wala yung ibabakuna. Mayor, nasaan po sila? Ayan ha. Mayor ha, alam na po ninyo, hindi po kami nagre-reklamo, nagsusumbong lang po. Okay? Shardots, Pangilinan, good PM Cabin. Shout out po naman. 4-piece party list, Sandigan ng Pamilyang Pilipino. Meron bang ano ba ito? Correct, Cabin. Bakit walang boses ang simbahang Katoliko sa online sabong? Bawat kanto meron na. CBCP, ano na? Now, thank you very much, Mario, sa comment nito because hindi ko na papansin ito Hindi ko na bibigyan ng pansin talaga itong online sabong. Katulad po nito, sinabi ni Shardots Pangilinan, almost in every kanto-kanto na ho. Kasi wala ka namang kailangan kundi yung cellphone mo lang Makapagsugal ka na So, natutulog po ba ang CBCP? Natutulog po ba ang ating inang simbahan dito? Hindi po ba ito one of the responsibilities of the church? This is not political. Ito pagka hindi nabatan, masisira po ang pamilyang Pilipino dito mga kababayan. Maniwala po kayo sa hindi. Masisira po ang pamilyang Pilipino. Kasi hindi naman po lahat mananalo. Mas maraming matatalo Can you imagine that? Mas maraming pamilyang mawawasak. Now we know, marami politiko, panatiko ng sabongs. Hindi lamang sabong, sabong. Shabu. Alam niya talaga. No? Ayun ako. Shardots Pangilinan, thank you very much. Christopher Bonga, correct ka dyan. Ay salamat po. At nakikita po niyo ang direksyon ng ating programa. Yung mga hindi tama na ginagawa at merong basbas ang ating pamahalaan. Katulad po nito, online sabong ho. This is given, ito binigyan po ng kapahintulutan ng ating pamahalaan na magsugal po kayo. Wow! Online. Kahit nagtratrabaho ka, kahit may pasok ka, you can use your cell phone. Pagka nakalingat to yung amo mo, naku talaga naman. Before you know it, naitaya mo na lahat yung buong sweldo mo sa loob ng isang buwan, wala ka nang sasahurin. Mangungutag ka. Kaya gusto mo makabawi. Without you knowing it, naiutan mo na lahat ang sweldo mo sa loob ng isang taon. Ayaw pa rin tumigil.
Bakit? Kasi kung gusto mong makabawi, gustong bumawi. Si Ambo. Gustong bumawi si Ambo. Ayun talaga. Baka si Mrs. maitaya sa shabongs pag wala ng makupit. Yan ang mabigat yun dito mga kababayan. Hindi lamang po maitaya si Mrs. kasi hindi naman po siguro. Bugbugin si Mrs. Kasi magre-reklamo si Mrs. Bakit wala kang sweldo? Bakit wala tayong pagkain? O yun. Wag mo nga akong tatanungin dyan. Wag mo akong tatanungin dyan. Hindi naman magsasalita ng totoo. Yung mister. Hindi naman niya sasabihin, naubos na sa sabong. O, di ba? So, magiging dahilan para mawasak po ang kanilang magandang samahan. And all because our government gave way to this sabong. And because the church did nothing to correct it. Wow! Nagkasabuatan ang gobyerno at ng ating inang simbahan. Palakpakan nga ho natin ang simbahan ho natin at ang ating pamahalaan. Wow! Ay, nako talaga. Lilian Gabriel. Hello, Mami Naya. Magandang gabi po. Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben Paipon and Ma'am Lynn. Blessed Tuesday. Keep safe and take care of your health and God bless all PSC family and all your viewers and more power to your program. God bless and God first. Sorry, sabi po. Bakit ka nagso-sorry? Oh, naku, nawala. Sorry, ha? Ayun. Ayun. I'm like very low internet now. Talag niya naman. Palagi na lamang ho itong problema ho natin. Internet talaga. Wala bang outernet? Fred Lobo! Hey, more power, keep safe. Ito yung paborito kong editor ng Manila Bulletin, Fred Lobo. My friend, you are still alive and kicking, ha? Nice to see your name sa Facebook, ha? Live. Fred, keep safe, my friend. Keep safe. Catherine Calvin, sige tay, I would love to listen to what the mayor has to say. Bukas ho ito, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 sa Radyo Pilipino. Catherine, we will try to have the mayor there. Okay? DM Go is watching. Fred Lobo, ang pumayag sa sabong ay sabog. Ayan na ho. Nagsalita na po si paring Fred Lobo. Ang pumayag sa sabong ay sabog. Mabigat po ito ba? Pagka ito'y nawili ka sa sabong, no? Lalong-lalo na, hindi ka na magpapamasahe, hindi ka na, nasa bahay ka lang, nasa kung saan-saan, basta't may cellphone ka, you can already, make your bets already. Napakadali ho. Online sabog. Napakadali. Kaya sasabog ka dito kaya hindi mo na-control. DM Go. Good evening po, Sir Ben Paipon. Teka, total nandyan si paring Fred Lobo at si Sir DM Go. Kasi mahigpit po ang stand ni DM Go tungkol dito sa vaccination. Na gagawin pong mandatory. Gusto ko pag-usapan natin sandali dito. With you all na nanonood at nakikinig ho ngayon, kaninang hapon, hindi ko rin po natapos na basahin lahat yung mga comments natin kanina sa Radyo Pilipino. And for this, I'd like to make another shot here tungkol po dito sa bakuna ho na gagawing mandatory, lalo-lalo na sa ating mga manggagawa. Meron po kasing comment si DM ko kanina na sinasabi po niyang sa mga European countries, nagwewelga na ho ang taong bayan. Ayaw nila ng mandatory vaccination o yung mga health protocols para makontrol ang virus. At para bagang lumalabas mo dito, parang
hindi totoo yung virus. At pati yung vaccination, yung bakuna po, parang gawa-gawa na lamang mo ito. I would like to take the neutral side here. Hindi po neutral na neutral kasi uh, nakikita ko po ang kahalaga noon na mandatory na tayo. No? At sana wag mo nating ihalin tulad po sa yung ating bansa sa mga European countries because they have another culture there. Even Filipinos in America, kahit pa paano, iba pa rin ang kultura ng Pilipino. Sa mga European countries, nakikita ho ninyo ang virus data ho nila. Sumisirit po eh. Bakit? Kasi ayaw nilang sumunod sa protocols ng kanilang mga health experts. They refuse to obey. Kasi sabi nila, bakit ho ninyo kami tuturuan? Bakit ninyo sinasabi, gawin namin ito? May sarili kaming buhay eh. My friends, nakakatakot po pagka ganito ang katwiran ho natin. Para bagang sinasabi ho natin, ayaw natin sa batas. Ayaw natin sumunod sa anumang uri ng panggigipit. Kung ito man po ay panggigipit. Pero I don't consider this panggigipit sapagkat kalusugan po natin ang binibigyan ng proteksyon. Pero kung ang mindset po natin nandyan po sa ayaw nating sumunod kasi panggigipit yan. Ayaw nating sumunod dahil gusto mo lang maging lider-lideran. Gusto mo lamang kumita ng pera. Malabo na ho ito mga kababayan. Even God said, mismo ang Panginoon natin, God did not create just one person. Hindi po. He created the community. Community of people. And He gave us the go signal, pamahalaan ninyo ang inyong mga sarili. Gawin ninyo ang dapat para sa inyong ikapapayapa at ikauunlad. Kung may problema, I will take up the rest. Yan ang ating Panginoon. Napakabuti ho niya. Pero, kung nandito na ho tayo, nandito na tayo sa community ho natin, meron tayong pinagkasunduan na mga alituntunin para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ayaw naman sumunod ng iba. Nasasaklawan ninyo ang karapatan ko. Nasasaklawan ninyo ang aking kalayaan. Mag-welga ako. Yan na yun. So I think sa akin ho mga kababayan, yung pagbabakuna po para sa akin yung mandatory vaccination for workers, nararapat lamang po ito. Kasi kapag ka hindi ka nabakunahan at nandun ka na sa grupo ng mga bakunado na, at least tanda sila medyo maayos-ayos na yung kanilang katatayuan sapagkat kung makakapasok man po ang virus sa kanila, hindi po sila tatamaan ng maluba. Yan. Pero kung may dumarating ng mga hindi vaccinated, nanggaling po sa ibang areas na hindi natin alam kung saan nanggaling, baka nahawaan na po sila. Magiging maluba po ito. Makakahawa din po sa mga nandun sa loob. Magkakaroon ng epekto sa community. Ito po makasisira po sa pag-unlad doon natin. Pare-pareho po. Kaya nagdeklara po ng emergency situation. Nagdeklara po ng state of calamity ang ating pamahalaan.
nagdeklara po ng pandemya ang World Health Organization. There is pandemic po eh. May problema po ang mundo. Kailangan solusyonan ho natin ito. Meron pong hindi maniniwala ho na merong pandemya. Kaya sinasabi nila, bakit ako magpapabakuna? Gawa-gawa lamang po ninyo yan eh. Pero sa akin ho, kung titignan ho natin ng data ho, all over the world, thousands and thousands of people have died already and continues to die because of the virus. In the Philippines, may higit ng 48,000 ang namamatay ako dito. And every day, may bilang po 100 plus, 200 plus. Nandiyan po, nakatala po sa ating kasaysayan ho ito. Bumababa po ang COVID virus dito po sa Pilipinas, unlike in other European countries na sumisirit. Gawin na po natin ang ating dapat gawin para tuloy-tuloy po yung pagbaba ng virus. Sino po ang makikinabang mo dito, Aber? Tingnan mo ninyo mga kababayan. Kung sumunod po tayo sa gusto mangyari ng ating mga health experts. Huwag na muna ho yung IATF dahil hindi naman po mga health experts po ang mga yan eh. Mga general lidigong yun eh. Oh? Huwag na muna yun. Mga health experts po natin. Continue to wash your hands. Continue to wear face masks. Continue social distancing and so on and so forth. We will survive. And I think we are going into that direction already. Pero kailangan ho, yung mga hindi pa po nagpapabakuna because all over the Philippines, only 30% has been vaccinated. Malaking bahagi pa po ng ating populasyon ang susceptible to the virus. Kanya, nagraras po ang ating gobyerno para mabakunahan na po ang mas marami po sa ating mga bayan. In the end, mabaka na po natin ang virus nito. Question. Ayaw po na niyong masupil ho natin, magapi ho natin ang virus? O mas gusto ho ninyo na maglaro ang virus ho sa ating buhay? What do you prefer? Alin ang gusto ninyo? Manatili po tayo sa ilalim ng virus at mamatay dahil sa virus? O patayin ho natin ang virus? So yan po sana ang tanong ho natin. Mga kalayaan ho natin, mga karapatan ho natin. Pabalik at pabalik ho yan. Hindi naman po panghabang buhay itong crisis na ito. Hindi po panghabang buhay ito. Actually, mahaba na po yung 2 taon eh. That is why we are now, nandyan na po tayo sa yugto na pwede na tayong magluwag-luwag ng kaunti. Pero may mga kababayan ho natin na matikas talaga ang ulo. Again, I would like to reiterate my position here. Yung mga nasa ibang bansa sa Europa, iba po ang kanilang mentalidad, iba po yung kanilang wavelength, mga kababayan. Let us not compare ourselves with them. Let us not even associate ourselves with them sapagkat iba po ang kanilang kultura. Dito po sa atin, iba po ang kultura ho natin. Iba ang kinagigisnan ho natin. Kung ayaw nilang sumunod sa kanilang mga may katungkulan sa kanilang mga bansa, let them. Tingnan mo ninyo yung nangyayari ho sa kanila. Sumisirip po. Tumataas po ang bilang ng virus ho sa kanila. Sila po ang namamatay ho eh. Ay dito sa atin. Meron din po. Kaya lang, mukhang nag-iisip-isip din ho. Kaya ako'y nananalangin ho. Sana makita po natin yung kaluwagan ho. Sana makita ho natin yung ultimate goal ho. Kung bakit gustong i-mandatory po ang vaccination ho dito po sa atin. 30% pa lamang po na babakunahan sa total population po ng bansang Pilipinas. Kung magagawa po sana na maabot po natin yung tinatawag na herd immunity before the year ends, maganda po ang
para sa ating ekonomiya. Diba? Sana ho, pag-isipan ho natin ito. Because ultimately, ang makikinabang, hindi naman po yung ibang tao eh. Tayo mga Pilipino ho dito. Lalo-lalo na. Kung tama po ang gagawin ho natin. Itong halalan na ito, di po ba? Maganda ho na pag-aralan ho natin ang bawat isipan ho natin, ang bawat gagawin ho natin. Okay? DM ko, dami na pong patunay ang mga international doctors nagsama-sama na libo-libong doktor ang gumagawa na ng mga hakbang patungkol dyan sa vaccine na experimental. Mismong inventor na ang nagtetestify. How long ang nagtetestify? How dangerous talaga iyang bakuna na yan? Kung kilala niya si Dr. Robert Malone na mismo ang nangunguna sa pagtitipon-tipon ng mga doktor sa buong mundo. Oh, okay, sandali lang ha. So, ang sinasabi po ni Mr. DM Go dito, talagang there is a group of doctors na sinasabi po nilang experimental ho ang vaccination. I don't know, really. Labanan ito ng mga health experts. Pero para sa akin, mga kababayan, nakikita ko ang kabutihan po ng bakuna. Ako po 73 years old na. I've been fully vaccinated. Siguro kung hindi pa po ako fully vaccinated, baka nadali na naman po ako ng COVID. Because I have my own weaknesses. Katulad po ng mga kaibigan ko din. Ilan na po sa kanila ang talagang nauna na. Na dapat po sana hindi pa eh. But because this virus is present, nangangaliwan, nanganganganan, nadadawit ho sila. Hindi nila alam na kukunin na pala sila. Talagang I have heard about doctors na ito sinasabi nga po ni DM na ibang experimental. No. I think pakinggan ho natin ang mga sinasabi ng mga doktor ho natin dito sa Pilipinas. We have our own experts here. Alam ko pong nagde-defer din po sila sa mga international doctors po. Pero hindi lahat ng mga international doctors, yung mga talaga sa iba't ibang mga bansa ho, hindi lahat ng kanilang gagawin para sa talagang sangkatauhan ho. They have their own biases ho. Katulad ito sinasabi po nila, no? O meron sila Billy Gates. Ako, Panginoon ko po. Kung kikinggan ho natin lahat itong mga istoryang ito na nauugnay sa bakuna po, siguro na wala na ho, nagpabakuna na talaga at nilamon na ho tayo ng virus. Pero sa tingin ho ninyo, sa buong mundo sa ngayon, nakatutulong po ba ang bakuna? Now, I ask personally kung hindi po nabakunahan ng mga Amerikano, sa tingin po ba ninyo, natigil ang kamatayan ng mga Amerikano na umaabot na po ng 500,000 po noon, mga kababayan, panahon pa ni Trump. Nang nagkaroon po ng pagbabago ng liderato, pinasimulan po nila yung vaccination ng buong Amerika. Natigil po. So anong makikita ho natin dito?
Anong sinasabi po ng mga international doctors na ito? Na masama ho o kaya experimental. Ipagpalagay natin experimental nga po yung may bakuna. Pero ngayon po na even in the experimental states, nagiging mabisa na po. Bakit hindi natin subukan? Kung ito po ang tanging lunas po para dito sa virus na ito. Yan lang naman po sa akin. Pero probably kung talagang kung talagang hindi po angkop po, hindi po kanais-nais ang mga katwiran ganito, ako naman po I will surrender po. Ang sasabihin ko lamang po, sige po, please, gawin po ninyo ang inaakala po ninyo makabubuti. Pero po ninyo, hindi po sana makabubuti sa sarili lamang, kung hindi makabubuti sa sambayanan. Okay? Approve! Alright, DM, thank you very much, partner, ha? Salamat, oh. Emmy Sakdalan is watching. Nathan Angel Angelo Andaya is watching. Oy, parang yung apo ko ito. Magandang gabi, Ma'am Emmy. Ka-Emmy, good evening. Jello, miss na po kayo ng lolo. Eve M. Ramos, malamang gusto ng mga taga-gobyerno dahil nagluwag sila. Siyempre may kita na naman sila. Alam ng mga taga-gobyerno na hindi pa nila na-meet ang herd immunity. Tapos nagluwag na meron at merong result ay sandali ha at ayaw lang. Ayan. Immunity tapos nagluwag na meron at merong resulta yan. Sila alam ng mga taga-gobyerno na hindi pa nila na-meet ang herd immunity. Tapos nagluwag na meron at merong result na yan. Alright. Ang sinasabi lamang po dito ho ni Ma'am Eve, alam po niyo kasi itong corruption talaga, itong nakakasira sa lahat po. Kung mabawas-bawasan lamang po sana ng corruption, mabawas-bawasan ng hinala ng taong bayan sa gagawing hindi tama ng mga government officials, masaya na po sana tayo eh. Di ba? Ngayon, naghihinala po tayo lahat-lahat po sa gagawin ng gobyerno. Meron pong gumagawa ng tama, meron hindi gumagawa ng hindi tama. Alin po bang mas marami yung hindi gumagawa ng tama? Ayun nako talaga ho. Hanggang sa kahit tama po ang gagawin sana ng gobyerno natin, ang pakiramdam mo natin para tayong iniisahan. Why did we have to reach this stage of our lives po, mga kababayan, na halos wala na tayong tiwala sa isa't isa, lalo-lalo sa ating pamahala. Okay sa akin eh. Wala na tayong tiwala sa gobyerno ito, kaya dapat palitan na ho natin. Tama ho si Ma'am Ivo dito eh. Kaya lang po, meron tayong gagawin po eh. Nararapat na gagawin po ng mabilisan ho. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito at pababayaan natin ang maraming portion ng ating population na hindi po mabakunahan, baka tayo bumalik sa square one. Gaya po nangyayari sa bansang Europa. O di po ba? Nauna silang nagluwag Nauna na silang nagtabasa po ng ginhawa po Nagpabaya na ho sila. Di ba? Tinitingala ho natin sila noon eh. Pero tignan ho ninyo sila ngayon. Anong nangyari? They are in trouble ho. Mayayaman na mga bansa ho, ang mga yan ho, mga kababayan. Kung tutusin, they know
much, much more than us, better than we do. Oh. Pero tignan mo ninyo, ang sinasapit po nila. Di ba? So ito sanang isaalang-alang ho natin. Kahit kapananggot lamang po ang ating kautakan, kung tama ho ang ating gagawin, tama pa rin ho yan. Oh. Alam po ba nyo, sabi po ni General Eliazar ho, ito, maiba lamang ako ng konti, pero the same point of view. Natanong ko si General Eliazar ng isang forum with Video Med. Sir, ang tanong ho kay General Eliazar, anong pakiramdam po ninyo dito sa ICC probe against President Rodrigo Duterte? Kailan naman po niyo si General Eliazar hepe ho ng PNP yan sa panahon ng panunungkulan ni Dugyong. At yung natitirang bahagi ng drug war napunta ho sa kanya. Di ba? Oh. Akalain ba ninyo? Ang sagot ng former PNP Chief General Eliazar, dapat kung ano ang tama, yan ang gagawin nun natin. At kung yung mali, iwanan mo. So, ibig niyang sabihin, ang gagawin po ng ICC na investigasyon, pabayaan sapagkat investigasyon yan sabi niya. Investigasyon yan Dapat fair. Kung hindi fair, itigil. Kung fair, pabayaan mo sapagkat pagdudulot ng tama yan. Yan ang tamang sagot ho ng isang general na nakakaintindi ho sa investigasyon at pagsusuri. So hindi po siya sumasang-ayon na hindi po imbestigahan itong war on drugs. Kailangan imbestigahan mo yan, sabi niya. Kasi yan ang tama ho Bakit mo itatago ang mali? Kailangan, wag mong panindigan yung mali. Itama mo yung mali at yun panindigan mo yung ginawa mong tama. Ayun ang kanya. Itong pagbabakuna siguro sa panahon ng pandemya, sa panahon ng krisis. Kung ito po ang kailangan na gawin po natin mga Pilipino, sana pakiusap ko po, gawin na natin. Okay? Gawin na natin. I know there will be some more objections sapagkat marami naman po mga sources of information na nakikita natin. Basta't ang akin lamang po, kung ano po yung makabubuti sa nakararami. At a time when there is crisis, ito po dapat ang gawin natin. Ang namamayani po sa atin, mayroon pong virus po na sumasalakay. Okay? Kaya nagdeklara po ang ating pamahalaan ng state of calamity, state of crisis, state of emergency. Kaya there are occasions where strict rules should be implemented. Okay? At ito nga po, panawagan ng ating gobyerno, magpabakuna po tayo para hindi na po tayo makahawa at hindi po tayo mahawaan. So, ito lamang po, ang pakiusap din po namin, naniniwala ako na tama po itong panawagan ng ating pamahalaan sa ngayon. Okay? May mga karapatan po tayo na dapat pong igalang talaga. Pero at a time when there is the crisis, itabi po natin yung karapatan na yan sapagkat hindi naman po nawawala. Just ask yourself, where does my freedom begin? And where does it end? Or the other way around, where does it end? Where does my freedom begin? Yan lang ho yun. Bigayan lamang po tayo, mga kababayan. Kung hindi po natin isaalang-alang ang kalayaan ng iba, yung ating kapwa, baka hindi tayo magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. Okay? Ayos. Alright. Junior Dal is watching. Good evening. Nathan Angelo Andaya. Si
Lolo Jello, ha? Sabi, good evening po, Lolo Ben. Kumusta po kayo? Okay naman po kami dito po. Miss na po kita. Ingat po kayo. Ayun, thank you very much. Hindi po rin natutulog si Jel, ha? Jello, good evening. Kung miss mo na si Lolo Ben, miss na rin kita. And I really hope na matapos na itong pandemyang ito at magawa na po natin muli ang nagagawa natin noon, nagkikita sa tuwid-tuwid na. Ha? Okay? Thank you. Jel, DM ko saan po tayo kumukuha ng mga bakuna? Diba sa kanila rin, like Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Pareho lang po yun dito at doon. So what is the point, DM? What is the point here? Saan po tayo kumukuha ng mga bakuna? Di ba sa kanila rin? Like Pfizer, Moderna, Astra, Sinovac, pareho lang po yun dito at doon. So, ano po ang problema? Okay. Lilian Gabriel is watching. Eve Ramos watching. Mel Rodelio Militante, yan nga po ang lagi kong comment. Meron din po dito sa lugar namin, ganyan ang katwiran. At sa tuwing na pag-uusapan ang karapatan ng bawat isa sa usaping bakunahan, kung may karapatan ang isang tao na... Teka, sandali. Ang mga taong nagpapabakuna na huwag mahawaan, ahanhin po ba natin ang sinasabi nating karapatan kung makakaperwisyo naman tayo ng ating kapwa? Tama. Alalahanin natin, hindi po ito epidemya. Usaping pandemya na po ang pinag-uusapan dito. Kung ganyan din lang naman po ang katwiran ng iba, sige. Kung sakaling magkaroon sila ng COVID-19, isulat nila sa isang papel yung sinasabi nilang karapatan nila. Tunawin, ilagay sa isang eringgilya at yon ang iturok nila sa sarili nila. Mapapagaling ba sila ng sinasabi nilang karapatan nila? Ayun, Mel, talagang matindi na yung katwiran na ito. DM Go, ito naman kay Mr. DM Go. Hindi po ganon kasimple. Sabihin yon under trials pa nga lang yan po. Mabilis ang expiration. Daig pa ang simpleng paracetamol na almost and more than 2 years. Saan po tayo mas klaro? Alam ko po na hindi naman po I don't know kung ito mga bakuna na dumarating ho dito sa atin on trial pa rin. I think pumasana ho sa mga trial ho nito eh. Di ba? Otherwise, hindi po papayagan dito sa atin. May CDA. Ano ba ito? CDA? Meron po tayong tanggapan po si Mr. Eric Domingo. Meron po tayong mga special units sa Department of Health to look into this vaccines and other medicines na kailangan natin sa virus na ito. Maraming gamot na under trial pa rin. Matatandaan po ninyo yung mga ginamit ni Trump. Ang hirap pong banggitin ang kanilang pero not the vaccine Kasi itong mga vaccines po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca have undergone trials already. And they are already, may emergency authorization already, authority. Ibig sabihin, they have passed the trials already. DM, sa tingin ko, nakapasa na ito
I don't know which are on trials now. Yung mga gamot. Meron pong mga gamot na nasubukan na po sa isang pasyente. Gumana. Ngayon, sasabihin po ng mga, gumana na ito. Di ba gagana din sa kabila? Yan po ang on trial. Yan ang mga on trial. Pati siguro ang bakuna na pwedeng hindi pa po yung dumaan po sa pagsusuri ng mga eksperto. Hindi naman po papayagan kasi yung bakuna injectionable yan eh. Yung itinuturok direkta sa dugo mo yan eh. Kapag virus yan eh, mga kababayan. Itinuturok sa iyo. Kung experimental pa rin yan, ginawa tayong guinea pig and that is not possible. Sa tingin ko, hindi po posible ito, mga kababayan. Hindi tama ito, hindi. So I do not really, siguro kung baka hindi ko pa nababasa yung mga ibang mga items po that are coming from different doctors also have their own opinions to make, but these are not officials of any government, but forces of doctors who have their own opinion to make. Meron po mga ganyan talaga eh. And they create a voice talaga, mga kaibigan. Napapaniwala po nila mga kapwa mama mo yan, mga kababayan. Pero, nadi-disturb po ang science. Nadi-disturb po ang medisina. Kanya, in the long run, pagka sila po ang manaig, malaki ang mawawala po sa atin sapagkat our health will be jeopardized. Yan po ang nakakatakot po dyan. Okay? Ed Pausa. Good evening po, Tata Ben. Magandang gabi, Ed. Si Alex, si Aquino is always watching. Hindi ko man lang nakitang mag-comment ito. Si parang Alex. Alex! Election lang ang nagpapababa ng case ng COVID. Sabi ni DM ko. At after balik taas ulit ito. Na kay Duque at Duterte ang tunay na sagot dyan sa usapin dyan sa COVID pandemic. Alam po ninyo para sa akin, this is no longer a Duque or Duterte. Yung kasi taong bayan na ang nakikialam po dito eh. Alam ko pong malaking bahagi na po ito yung experience, karanasan na po natin sa isa't isa in trying to tackle this COVID virus na ito. Pati ang IATF po talagang sinisilip na po ng mga mamamayan. There are already indications na magpakatino kayo. Otherwise, ganun na ito nangyayari dito, mga kababayan. Itong si Digong naman, magpakatino ka sapagkat ilang oras ka na lamang po sa Pilipinas. Si Duque naman, ay wala na pong maasahan ito. Siguro tsako ito pagka nagpalit po ang administrasyon. Baka sa Timbuktu na po ito, matatagpuan. Kanya, palagay ko, magkakaroon po ng pagbabago sa lalo madaling panahon. And for this, sana magkaisa na po ang taong bayan. Tama po yung kay General Eliazar. Sa tama lamang po tayo. Bago tayo magpapabaya sa ating mga sarili. Let us always consider our lives part and parcel of the life of another person. Mga kababayan. No man is an island by himself. He was created to be with a partner, to be with somebody else. Kaya nga po may mga batas po tayo. May batas ng Diyos, may batas ng civilian government. And there are cases when there are emergencies. Ito po ang dapat po natin tandaan. In the end, ang tanong mo dito, ito po bang gagawin natin para sa nakararami o para sa iisa lamang? Agka ang sagot ko ninyo, sa iisa lamang, huwag na po natin gawin yan. Parang pagpabakuna. Kung ang pagpabakuna kabutihan mo lamang
wag na lang. Pero kung ang pagbabakuna po, para sa kabutihan po ng nakararami, gawin ho natin sapagkat yan ang nararaman. Yan ang tama. Atas Balita is watching. DM ko, ang adverse effects o reaction dito agad-agad umi-epekto ayon sa inventor ng bakuna. Dumadaan po ito ng mahabang proseso kaya under clinical trials pa yan 2 to 3 years and beyond bago ito bibigyan ng lisensya. Ayan. Okay? Niwala pa ng guarantee tulad sa alliances na may guarantee ang sa kanila waiver. Di pa po iyan nakapasa. EUA. Yun ang meron. But these are, yung Pfizer, yung AstraZeneca, yung Moderna. Ito may EUA na ho ng kanilang mga bansa eh. That is why, dito sa atin, ganun din ho. Nag-issue na po ng EUA. Yung Sinovac po, nauna nga, kahit hindi pa talaga pwede. Kasi kailangan na ho natin magbakuna ho nun. There was the need for that. Kasi, Pilipinas naman kasi, we have to blame our own government for this. Minsan ho, hindi natin iniisip ho na tamaan ho tayo ng virus. Ni wala man lang nag-isip na gumawa ng bakuna o mag-imbento ng bakuna ho. Panangga ho sa ganitong pagkakataon. Now we have this measures already. May bakuna na ho tayo. Nakakatulong talaga ho. I mean, personally ho, yung Pfizer, yung Moderna, kung walang Pfizer, walang Moderna sa Amerika, palagay ko, milyon na ho ang namatay ho ng mga Amerikano. Hanggang ngayon. The same thing is true with other countries in the world, mga kababayan. Pero, lives have been spared. Mas marami po ang buhay ang nailigtas po because of the vaccine. Tell me, hindi po ba totoo ito? Kung hindi po tayo na nanalig ho sa mga bakuna ho na ipinarating ho dito sa atin, sa tingin po ba ninyo? Ligtas ho tayo. Hindi po tayo maliligtas. Itong napakatindi ho mga kabayan na pwede mangyari po sa atin. Yung bang matatandaan ho ninyo mga pagkakataon na talagang walang bakuna ho dito. Talagang magluluksa na ho tayo. Galit na galit po ang taong bayan nung somebody dropped the ball. Di ba? Pero at that time, meron na pong bakuna ho. Whether experimental or not, mga kababayan. Inayagan po ng ating pamahalaan na pumasok na ho dito at gamitin na po sa taong bayan. That to me is no longer under trial kasi ginagamit na ho. Pero sabihin po ng mga doktor, under trial pa rin po. At 2 years, siguro nga, tama po. Pero yung ibang mga bakuna, ganyan din talaga ang sukat-sukat po. 2 hanggang 3 taon po ang visa ko ng mga yan. Anyway ho, mga kababayan ko, ang mahalaga ho dito sa akin, paulit-ulit po natin sasabihin. Itong bakuna na ito, ginagamit na po ng mundo, ng World Health Organization. Alin po bang authority ho ang pakikinggan ho natin? Alin po bang authority pa ang pakikinggan natin? Merlin Duerme is watching. Insan, magandang gabi po. Di nyo po napapanood yung sinabi ni Panelo na kumbaga mga guinea pigs daw po yung trials ngayon na
sa nangyayari. Hindi na ho ako maniniwala kay Panelo, partner, ha? DM ko, pasensya ka na. I don't know. Anyway, Joanna De Castro Francisco. Good evening. Gandang gabi po sa lahat. Ha? Mercy Ong, Kuya. Good night po. Lobat na sipi ko. Mag-iingat po. Ayan. Thank you very much, Ma'am Mercy. Connected po sila. Sila po yung mga nakakaalam dyan. Alam nila yan from the start. Dapat po patas ang lahat nire-report dahil dapat nila yung mga biktima ng bakulaw na yan, malabo po talaga yung report ng DOH. Dami na pong patay, di lang nila inilabas ang tunay na nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya nga sila nagrarally na kasi mga biktima sila ng experimental vaccine na under trials. Yeah. I do not know what are experimental vaccines. So. Kung yung Pfizer, yung Moderna, AstraZeneca, Sinovac for that matter. Ito po ba yung mga under trial ho, DM? Sino po ang nagsasabi na these are under trial pa? Si Panelo? I'd like to know. Nadidinig ko na itong mga objections dito, yung pagrarally. Yung mga nagrarally ho sa Europe, they are protesting because they don't want their freedom yung mga suppressed. Hindi po yung bakuna under trial, hindi po. Nagrarally po sila sapagkat ayaw po nila na madidiktahan. Yan ang lumalabas ho eh. Sa akin ho, yan ang lumalabas, yan ang nadidinig ko po. Even in the United States of America, meron pong mga states po dyan na talagang nagmamandato na nga ho sila, no? Mandatory vaccination. Pero meron pong mga umaayaw. Pero nakikita ho ninyo, yung mga umaayaw, minority po ito eh. Minority talaga ho. Because majority of the people understands the value of the vaccine. Itong hindi nga maipaliwanag ko eh. So I hope sana kung talagang I will try to make further researchers DM. I'm not saying na mali yung mga impormasyon na nakikita mo. Hindi ganoon, no? I will try to make further researchers here. Yung dahilan ng pag-aalsa ng mga Europa, yung mga citizens of Europe and other countries for that matter. Magre-research din po ako dito sa bakuna ho. Kung anin po bang mga bakuna ngayon, yung mga brands are still under trial and therefore should not be used on humans na. Okay? Ito po, kailangan sagutin din po ng ating gobyerno officially para malaman ng taong bayan. Are we being made as guinea pigs? Ito bang sinasabi ni Panelo na ginagawa natin? Bakit po mapapapayag ang ating pamahalaan kung ganun po, mga kababayan? Kung tama ho si Panelo, bakit po pinapayagan ni Digong na gagawin pong guinea pigs ang mga Pilipino? Why? Dapat mag-alsa ho tayo. Kung totoo ito. Para sa akin, hindi po tama yan. Diba? Anyway, as I've said, DM, alam ko persistent ka. Alam kong talagang itinutulak mo itong paniniwalang ito. But let me conduct further researches on this. And maganda ho ito na napapag-usapan ho. Ito'y kabutihan din po ng mga Pilipino ito eh. Di ba? Okay.
So, Mel, our government is the potent, the omnipresent teacher. For the good or for ill, it teaches the whole people by example. Crime is contagious. If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law. Uh-huh. It invites anarchy to declare that in the administration of the criminal law, the end justifies the means. So, to declare that the government may commit crimes in order to secure the conviction of a private criminal would bring terrible retributions. Tama ho ito. Alright. Iisa lang po ang layunin niyan. Di po ba worldwide pandemic na nangyari? Kaya ang mga vaccine na yan, iisa lang ang goal nila. Tinatago nila po yan, kaya tayong nasa Pilipinas, blind sa mga nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. That these vaccines will destroy our lives later on? Is this what it means, DM? Tinatago nila po yan. Kaya tayong nasa Pilipinas, blind sa mga nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. We do not know what is happening. Pero itinuturok sa atin ang mga bakuna na under trial. Is this what it means, DM? Mahirap po ito talaga, mga kababayan, kung talaga ito ginagawa. For what reason? Hindi pa po pwedeng, gamitin pambakuna, pero tinuturok na ho sa atin. Pero palagay ko ho, anyway, I think we will have to do some more researches here. Dapat lamang ho na aralin ho natin mabuti ito sapagkat nakakatakot ito talaga, mga kababayan ko. Nakakatakot po talaga ito. Kung nakikipagsabuatan ho ang ating pamahalaan sa mga gumagawa ng mga bakunang ito, with the end in yung sa dakong huli, mamamatay ang maraming tao po eh. Ito po ba ang bala ko nila is to yung chop off the population of the world? Ano po bang pakay talaga ho, mga kababayan? Ano ba talaga ang pakay ho dito? Meron na po bang nag-iisip na tipyasin na ho ang laman ng mundo dahil dumadami na? Eba, kung ganyan po ang pakay, huwag po natin umpisahan ho dito sa Pilipinas. Dapat umpisahan ho natin sa China, sa India, sapagkat sila po ang nakararami ho. Wala pong problema kung magtipyas po sila ng 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon. Bilyon-bilyon sila eh. Pero sa Pilipinas, 100 milyon lang eh. Di ba? Sana matanong po ninyo dyan sa kanila na may bakuna ba na mabilis mag-expire at umabot na tayo sa booster shots. Anong klaseng vaccine po yan? May expiration. Those were the objections of the Sinovac then. At ganun din po ang mga concerns ng ibang gumagawa ng bakuna. Ang naging problema lamang talaga dito, sobra po ang bilis ng pagdami po ng nagkakasakit sa virus na ito. And therefore, yung mga gumagawa po ng mga pamamaraan para makontrol ang virus, had no choice but to come up with the vaccine. Diba? May ginawa naman po sila mga trials. Dumaan naman po sa kanilang mga gobyerno ang mga trials na ito.
and they were approved by their governments. Hindi ko lang alam po dito kung ang Sinovac ay talagang aprobado ng buong buo ng China ho. But I think Sinovac was also used in the own country for that matter. At sa ngayon ho, wala naman pong nadidiskrasya po sa ngayon. Meron pong expiration, meron pong pagbabaho ng efficacy. Sapagkat siguro nga, may kakulangan pa po. Sasabihin nun na talagang under trial pa rin yan. Kanya nga lamang po. The necessity is there. The virus has to be stopped. Kanya ho, minadali rin po siguro ang bakunang ito. But so far, kita naman po natin, alam naman po natin yung efficacy ho. Yung visa ho ng bakuna, nandyan naman po, nakalagay naman po Alam naman po natin kung kailan, no? Kailan sabi nga, mawawalan po ng visa. Hindi ko alam kung expiration po ng visa niyan o kaya mawawalan po ng visa katulad po ng Sinovac. Pagka natapos po ng 6 na buwan, mawawalan na raw po ng visa, kanya magpapabooster ka na. Okay? Pero ito naman po yun. So there is meron pong pamamaraan ho para maituloy-tuloy ang efficacy ng bakuna. Kaya nga ho, may pag-aaral talaga. May pag-aaral. And dapat lamang ho, mga kababayan, dapat po may pag-aaral. Kanya may booster. Ayan. So anyway, these are all technical matters now ho, mga kababayan. And we will try to get some insights from health experts. Tulungan po tayo magpaliwanag po sa bakuna per se. Ito po ba under trials pa rin? I'd like to I'd like to believe na yung mga brands katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, ito po hindi na po siguro on trial po. Their own countries have already issued emergency use authorization on these vaccines. But as the name says, emergency use authorization, ibig sabihin, ang emergency po ito. Anyway, so, mga kababayan ko, tatapusin natin yung usapin tungkol sa bakuna na yan. We will continue on this matter sa ibang mga pagkakataon. Okay? DM Go, thank you very much. Talagang you are very useful. Napakagaling ng mga contributions po dito. Nagiging yung matalas na po ang ating mga konsiderasyon sa pangangailangan po magpapabakuna po ba o hindi na po talaga magpapabakuna. Okay? So, Catherine Calvin, it's a risk we have to take, but at this point, we have no choice. However, we are thankful for these vaccines because if it weren't for these, mas malaki ang problema. If people don't like to be vaccinated. Ang ending, patay din tayo lahat. We have heard so much already, but do we have a choice at this point? Wala rin, sabi ni Catherine. Ang ending, patay din tayo lahat. This is what I'm trying to say. Do we have a choice? Kung hindi tayo magpapabakuna, patay, dedo tayo. Mas maraming mamamatay po. Pero nang nagbakuna ho tayo and under trial pa yung mga bakuna, did we live? If the answer is no, forget about the vaccine. But if the vaccine was helpful to keep us alive, bakit hindi po natin gamitin? Okay? Mamamatay tayo soon, and that will take care of itself. Catherine, tama ba yun? Yes po, tatabin. Trial pa lang po, kaya po may expirations. But according to many health experts, Sinovac is one of the safest vaccine.
Oh yan, okay. So safest vaccine, it means, may expiration ito. Pero ito, sinabi ko nga kanina, may expiration. Kaya nga, may booster. Di ba? Ayun. Ibig sabihin, nakikita ng mga eksperto natin, meron pong pagkukulang yung naunang mga bakuna. Pero gumagawa na sila ng pamamaraan para hindi maputol yung bisa ng bakuna. And I think this is what we have today. That is why all over the world, meron na pong booster shots. So, hindi po ba maganda ito, mga kababayan? Alright? Fred Lobo, may bakuna o wala? DOH should have promoted Suob Pinoy. Ayan, Ano ba ang mahalaga? Buhay nating mga Pilipino o kitang pharma? Ay, Fred, tama ka dyan. Puro pharma na, pharmaceuticals na itong nangyayari sa buhay natin. Bong Lemor Navarro is watching. Kaya nga po, sabi ni DM Go, bago desisyon, magpabakuna, magsuri muna ng mas malalim na pagsusuri ng di mali. Ang problema dito, may kapangyarihan po ba ang magpapabakuna na gumawa ng kanyang sariling pagsusuri? Wala po eh. That is why we rely on experts, on decisions of experts, or even opinions of experts. And experts in the Philippines say, bakuna ang yung ibang pananggahon natin dito po sa virus. Di ba? Hindi po tayo mamamali dyan. Hindi po tayo mali. Catherine Calvin, yes, we will all die. Eventually, let death take care of it. Ang tawa ko, kung may expiration of vaccines, may expiration din tayo. Alam ng pating talaga na ito. Baka mas matagal ang expiration ng vaccine kaysa yung tao. Catherine, di ba? Okay. Catherine, you are right. I believe in Suob too. Alam po ninyo mga kabayan, when I felt the symptoms of COVID before, I had experienced po doing the Suob at least 2 or 3 times a day. Tama? Ano? Malalaglag. 2 to 3 times a day ang Suob. And it is worth it. Napakagaling mga kababayan. Pero, that is just isang paraan lamang po para mapigil yung pagsasamantala, pagragasa, pag-atake ng COVID. Bakuna po ang sagot talaga sa COVID virus. Sana wag lamang pong pharma. Sabi nga ni Fred, ang nasa utak po ng ating nasa pamahalaan. Kung hindi, yung mga traditional medicines po ng araw, napakahalaga na hindi natin maitatabi lamang. Kailangan gamitin din po natin paminsan-minsan. Okay? Hanggang kailan po tayo mag-booster shots? Dapat po malawak ang kaalaman natin kasi buhay ang nakasalalay dito. This is what I'm trying to say, DM. Ang Pilipinas, walang paghahanda talaga. Parasite tayo sa larangan ng kalusugan. Ang daming matatalinong doktor dito. Pero walang nag-iisip po kung ano ang
ikabubuti ng bawat isa kung tayo'y dapuan po ng virus, bacteria, whatever. Oh. Dito tayo magkakasundo talaga eh. Kailangan paghandaan natin ito. Oh. Additional information is better than wala. Dapat talaga nagsusuri po tayo bago tayo sumugal. Tama lang naman po ito. Tama lang naman po. Okay? And I think nasuri naman po ng ating pamahalaan kung ano ang dapat. Sabi nga ni masamang damo ang matagal ang si Tata Ben, matagal-tagal na ho. Matagal-tagal na ang expiration ko. Naka 73 na ako eh. No, Catherine? Matagal-tagal na ito. Dapat mapatunayan ng expert yan, Mel. Ma'am Catherine, mas okay magsuot kung may katabi sa loob ng kumot habang nagsuot. Salbahe ka, Mel. Hey, wala na ho tayong oras po sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Sa lahat ng mga nag-participate dito sa ating programa. Maraming salamat. I enjoy it, At sana ganito kasigla ang lahat ng programa natin. Lahat po nagpapartisipa at nakikipagtulungan. Kasi malayo mararating natin dito. Kung tayo ay concerned sa kabutihan po ng bawat isa, maganda po ang katatayuan po natin bilang isang bansa, isang nasyon. Okay? Catherine, inip na po yung katabi ko eh. Tinitignan na ho yung pagkain eh. Alagay ko hindi muna ako magpapaalam. Hihintayin ko, susunggapan ako dito. Hoy, magpaalam ka. Pero mga kababayan, adios por ahora. Sabi ni Mel, kain na kayo, tatay. Thank you very much. Junior Dal, yung mga ibang Mrs. ayaw magpabakuna, pero pag si Mr. ang magpabakuna, ay gusto. Espesyal na karayom pa. Ang gusto, salbahe ka talaga, Junior. Pero, wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Magbabalik po tayo bukas alas 8 hanggang alas 10. 10:05 po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Kain na! Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.